Buong pwersa ng pamahalaan, katuwang ang pribadong sektor ang kikilos para matiyak na walang makalulusot na operasyon ng POGO sa bansa. Kasunod ito ng formal na kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ipagbawal agad ang POGO sa Pilipinas. Narito ang report. Effective today, all POGOs are banned by the end of the year. Yan ang naging anunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikatlong State of the Nation Address noong Hulyo, kaugnay sa operasyon ng mga POGO sa bansa. Para magkaroon pa ng ngipin ang direktibang yan ng Presidente, inilabas na ang Executive Order No. 74 na nag-uutos sa agarang pagtigil operasyon ng POGO gayon din ng Internet Gaming Licensees at iba pang offshore gaming licensees sa bansa. Alinsunod ito sa adhikain ng pamahalaan na protektahan ang interes ng national security, public safety, pagpapanatili ng public order at pagtataguyod ng rule of law. Lalo't batay sa pag-aaral ng Finance Department, may negatibong epekto ang POGO activities gaya ng pagtaas ng krimen, exploitation ng ilang individual na mas nagiging matimbang kaysa sa economic at social benefits na nakukuha ng bansa sa POGO industry. Sa ilalim din ng EO, bubuuin ang Technical Working Group on Employment Recovery and Reintegration para tumugon sa mga maapektuhan ng pagsasara ng POGO. Pangungunahan nito ng PAGCOR at DOLE. Habang ang TWG on Anti-Illegal Offshore Gaming Operations naman na pangungunahan ng PAOK at DOJ ay naatasan na mas palakasin pa ang pagsugpo sa mga illegal na POGO, gayon din ang pag-iimbestiga at pagpapanagot sa mga masasangkot sa offshore gaming industry. Inatasan naman ng Pangulo ang PAOK, PIDEA, PNP at iba pang law enforcement agency na paigtingin pa ang kanilang operasyon kontra illegal na POGO. Habang pinatitiyak naman sa Department of Human Settlements and Urban Development na walang makakapag-operate ng mga ganitong uri ng aktibidad sa mga subdibisyon, condominiums at iba pang real estate developments. Gayon din sa mga tourism establishment at facility na pinababantayan naman sa DOT. Hinikayat naman ang lahat ng ahensya ng gobyerno, maging ang mga lokal na pamahalaan at pribadong sektor na suportahan ang pagpapatupad ng naturang EO. Inatasan na rin ang PAGCOR na sumunod sa direktiba ng Pangulo kaugnay ng agarang pagbaba ng POGO at IGL sa bansa. Suportado naman ni House Speaker Martin Romualdez ang mandato ng Pangulo at iginiit na nakaangkla ang aksyong ito sa ginagawang aksyon ngayon ng Kamara na pagtalakay sa mga iligal na aktibidad na konektado sa mga POGO. Kinilala naman ni Senator Win Gatchalian ang matatag na posisyon ng Pangulo ukol sa POGO. Patunay lang daw ito sa commitment ng pamahalaan na tiyakin ang kaligtasan ng publiko. Ayon naman kay Senator Joel Villanueva, nagpapakita ito ng dedikasyon ng pamahalaan na permanenteng isara ang mga POGO habang tinitiyak ang kapakanan ng mga displaced na mga manggagawang Pilipino. Kinilala rin ni Senator Jinggoy Estrada ang hakbang ng Pangulo at umaasa siya na magiging masigasig ang mga ahensya ng gobyerno sa pagtugon sa direktibang ito ng Chief Executive. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.